Now, we will proceed to this ACI requirement or NSCP. Ano yung, teka lang. Yung NSCP kasi, galing talaga siya sa, formatted siya sa ACI. So, talaga nag-a-adapt lang tayo sa American, ano, codes. No? Sila talaga yung nauna eh. Ewan ko ba, yung history siguro dahil sila yung sumakop sa atin. So, nung panahon ng American regime dito, lahat halos ano nila, pina-adapt. No? Pero nilapat ang NSCP 2015, pattern lang sa ACI. Kumbaga, naka, ano pa rin yung NSCP sa sa klima natin, 'di ba? Sa ayan, yung nararamdaman natin lindol, 'no? Na naka-base pa rin siya diyan. Kaya nagbabago sa NECP. May 2001, 2005, ay, 2010, 'di ba? Hanggang naging 2025 na. So meron na tayong 2025. Ewan ko kailan nila i-release. So, yan, yan. Quick ano lang, quick scan lang nitong notation send ko. Andito yung 200,000 ano, si Adrian. Okay? ES equals 200,000. So, yan yung mga kailangan natin. I-upload ko nga pala itong PowerPoint na to. Ayan. Ayan. So, may makikita na kayong mga unfamiliar letters. Kagaya nitong row balance. No? Balance still ratio. Ayan. Meron yung, ano pa ba? Yun lang. Okay. So, wala na. Inertia. Hindi naman nabago yan. So, yan. Skip na natin to. Yan. Alam na natin yan. Skip na natin yan. Na-introduce ko na sa inyo to kanina. So, let me explain again the different parts of your beam. Yan. So, nagiging hanger ito, no? And if we have an SRB or singly reinforced design. Huwag kayong labas ng labas, ha? Naka-record ako. Meron akong tracker kung sino yung labas ng labas. Okay? So, next. Ito yung tinatanong sa akin ng isang estudyante. In terms of DRB, sir, kailan talaga nagkakabakal yung ibabaw? In case of DRB. So, hindi na siya tinatawag na hanger lang, kundi nagde-develop talaga ng bakal para sa compression kapag hindi na kinakaya ng tension. Ibig sabihin, sobrang bigat na ng force mo or moment capacity mo. No? So, yun. May tinatawag na rin tayong distansya dun sa taas na D prime. Kapag naglagay ka na ng bakal dyan. From the centroid ulit ng bakal. And usually, mas kakaunti yung bakal sa ibabaw kumpara sa ilalim. Kasi nga, na-achieve mo lang naman yung maximum moment dito sa sa tension. Ngayon, yung mga labis, yung mga sobra, ilalagay mo lang sa taas. Okay? So, may bago tayong term, D prime. And in case of compression, words, no, yung mga compressions, laging may prime. So, kung ang Fs ay nasa still, stress ng tension, pag sa compression naman, F prime S. Okay? Gets natin yun. So, ito yung alam na alam nating strain diagram. No? So, sabi natin yan si Clarissa, tapos D minus C ito, no? Tapos meron tayong ganito. Okay? So, na-derive nga yung Fs dyan. So, ito, kukunin natin tong concept na to sa three limit check. Ano ba yung three limit check? Unahin natin si balance condition. Buksan mo nga yung mic mo, basahin mo nga. Noah? Nandiyan ka ba, Noah? Yes po. Can you read, Noah? Balance condition, the maximum strain at the extreme concrete compression fiber just reaches the crushing strain EC is equals to 0.003 at the same time as the tension still reaches the strain ES is equals to Fy over ES causing them to fail simultaneously. Okay, very good. Sabay daw, ah, sabay daw, nare-reach yung crushing strain ni concrete at ni tension strain, ay ni steel strain, no? Sabay silang nasisira. Possible ba yun, Emerson? Possible, no? Kung sinasadya. Oo. Tandaan nyo,
kung nangyayari yan sa site, sobrang sobrang tindi ng templada ng konkreto para ipantay siya sa steel or sobrang kokonti ng bakal para sa templada ng concrete na 'to para masadya nating magpantay sila. Did you get the point? So, kung ang gusto natin is laging naka-tension controlled, eto nasa balance limit lang siya, ibig sabihin pantay lang. Well, yung checking na 'to is for referencing only. Hindi natin siya sinasadyang maging ganyan. So, kung magiging reference natin ito, kapag sumobra ka pala sa balance, anong tawag sa kanya? Kapag nagkulang ka naman sa balance, anong tawag sa kanya? So, i-derive natin yung mga parameters sa balance condition mamaya. Okay? Next limit check is called compression controlled condition. Anyone? Basahin naman ni Aiki. Concrete may fail before the yield of steel due to the presence of high percentage of steel in the section more than what is required for balance condition. In this case, the concrete strength and its maximum strain of 0.003 are reached, but the steel stress is less than the yield strength. That is, Fs is less than Fy. The strain in the steel is equal to or less than 0.002. Okay. Self-explanatory na yan. Ibig sabihin, ito yung nasa bottom nung balance condition. So, kung ang reference natin is balance condition, hindi umabot sa balance condition, ang tawag pala doon, compression control. Okay? May mga senaryo kaya na nangyayari to na hindi umaabot yung yield strength, hindi umaabot sa limit ng bakal, pero nagfi-fail na yung concrete. Nangyari to nung kinuwento ko sa inyo yung yung nasa slab ka kunwari, tapos nagulat ka na lang 'no, lumindol, tapos nagulat ka na lang wala ng konkreto yung slab, ang natira bakal. Anong tawag natin dun? Over Reinforce design. yes, over-reinforced design. So ito yun, over-reinforced design, compression controlled, Fs is less than Fy. It's automatic that Fs is less than Fy and the strain is 0.002 sa steel. At ang reduction factor nito guys is hindi na 0.9. Maria Cristina, hindi na 0.9. Magiging 0.65. Take note of that ha. So kapag napatunayan mo na compression controlled siya, 0.65 na siya. Another strain limit is called, ito yung alam na alam mo. Tension controlled. Andito si Blesian. Pwede mo bang basahin? Steel may reach its yield strength before the concrete reaches its maximum strength. In this case, the failure is due to yielding of the steel reaching a high strain equal to or greater than 0.005. The Yes. section contains a relatively small amount of steel, lesser than what is required for balance condition. Yes. Oh, yung 0.002 kanina sa balance condition ay lumalampas sa balance actually, ay sa compression pala yung kanina. Lumalampas na ng 0.005. So sir, concrete is 0.003. Fix talaga yan. Opo. Pero yung sa bakal, pwede kang umabot ng lampas sa 0.005 na strain limit. Yan yung tension control. Na nagfi-fail na yung bakal mo, okay, but the concrete remains, okay, at its condition. Pinapabayaan natin si steel na mag-yield. And that's safer than the compression control. And that is also called under-reinforced design. Tandaan niyo yung mga parameters na binabanggit, Strain nito is 0.005. Papaikot-ikutin lang naman natin tanong sa lecture mamaya. If this is ganito, what is the ganito? Ganun tayo mamaya, no? So, that is the limiting conditions or the checkings natin. We have three, no? Balance, compression controlled, tension controlled. Now, naimbento si NSCP 2015. Sa NSCP 2015, may nabago sila. At ito yung tinatawag na maximum condition. Okay? So, si maximum condition, sabi niya sa 409.3.3.1, for non-pre-stress beams with PU less than kineme, okay, the strain at tension shall be at least 0.004. Okay?
Sir, paano yun? Pag umabot na ako ng 0.005. Okay? That is the time na kailangan na nating mag-compression reinforcement. Ibig sabihin, ang maximum, naglagay na sila ng maximum. Kumbaga, okay, nag-allowable ako, pero hanggang dito ka na lang. Di ba? Hanggang dito ka na lang. This is the allowable. 0.004 sa strain. No? So, meron tayong maximum condition na ngayon. So, dati 3, naging 4. Pero sa totoo lang, 2 lang naman talaga yan. Tension and compression control. So, si maximum condition will be our another referencing limit. I-check natin sa maximum condition, and then yung isa pang referencing limit is balance condition. So, base dyan, ito na yung 4 na strain diagrams na tatandaan nyo. May sa ulo nyo lang tong drawings na to, lagi na lang kayong kukuha ng FS base dito. Tinuruan ko na kayo kung paano manguha ng FS, di ba? Base sa similar triangles natin. At kung papansinin nyo, nagpapalit-palit lang tayo ng subscript. Kapag tension controlled, CT. Kapag maximum condition, Cmax. Pag compression controlled, CC. Di ba? And kapag balance condition, CB. Kapag raw ang pinag-uusapan, still ratio, o di may raw balance. Raw B. Di ba? Kapag may maximum condition, raw max. Oh, ganun lang. So, hindi tayo maliligaw actually kasi nasa range sila eh. At ito nga yung graph ng range. Yan. Minabuti ko talagang online ito kasi ang labo sa ano, sa room, no? Baka ma-distract lang kayo. At least dito kitang-kita. Okay? So, base dito sa graph, huwag niyong papansinin tong spiral yung dash line. This is for spiral columns. Dito muna tayo sa others. Yan. Ito daw yung behavior no, loading na natin. So may 3 zones, no? Compression control nagsisimula sa 0, maakyat hanggang Fy over Es. Strain ng bakal na Fy over Es. Kapag lumalampas na tayo sa compression control, napupunta siya sa transition zone. Medyo makapal-kapal yung transition zone hanggang 0.005. Well, hindi to rin yung 0.004. So, possible na umabot ka lang hanggang maximum condition. 'Di ba? Hindi na natin muna ina-allow na i-direct mo sa tension control na lampas ng 0.005. Kasi may pwedeng reduction factor ka na magamit na ganito. Kumukunot yung kilay ni ano eh. Halata eh. Ang dami naman formula, sir. Okay. So, Rolin, pakibasa mo nga. Ano tong formula na ito? P is equal to P ano to? Reduction. Reduction is equal to? Equal to 0.65 plus 0.25 times Fs minus Fy over 1000 minus Fy. Very good. Di bale, lahat yan, isusulat nyo lang din sa ano, sa index card nyo. Masasaulo nyo rin naman yan. So, ibig sabihin, yung reduction na to, hindi mo siya typical na sasabihin 0.9 lang, Maria Cristina. Kapag napatunayan mo na tension control, 0.9 yan. Kapag napatunayan mo compression control, 0.65 yan. Yan yung sinasabi ko kanina. So, nagre-range lang ang reduction mo hanggang 65% to 90%. Pero kapag napatunayan natin na nasa transition zone lang siya, ito ang formula mo. So, nagva-vary ito dahil sa steel stress, sa yield strength, at saka dun sa, ayun lang, yun lang dalawang yun. So, therefore, isi-shorten natin yung analysis into this table that you can say that, ito, titingnan nyo lang ito, itong part na to, yung nasa kanan lang. Alisin natin yung, ito, huwag nyo itong papansinin kasi pang ano to, pang column ito, pang spiral. So, ito, same sense lang. Ito, inversion ng strain. Table 421.2.2. Pero gusto ko siyang mas practical tignan kapag FS tayo. Kasi mas sanayin yung tingnan si FS. Tama ba? Kaysa dito si strain. Tsaka naka-decimal kasi strain nakakairita. Di ba? 0.005, 0.004. I-convert nyo lang yan. So therefore,
Ang strain 0.005 is convertible sa stress na 1,000. Sa makatuwid, kapag strain 0.005. Kapag stress 1,000. Gets? Yon. So, ngayon, kapag napatunayan mong compression yields, no, or compression controlled siya, Fs is less than Fy. Di ba? Binigyan ko kayo ng sample kanina na nagko-compute tayo ng Fs using C, di ba? Kapag ito yung nangyari, scenario 1, your reduction is 0.65. Kapag nasa gitna naman yung Fs mo ng 1,000 at saka ng Fy mo, ito gamitin mo. Transition zone siya. Okay? Yun. And 1,000. Be ano dyan, be aware sa 1,000 na yan. Kasi, maabot talaga tayo minsan ng Fs 1,500, 1,400. Pero naalala mo, Elvins, kanina, anong nakuha mong Fs? Nasa 800 plus po ata, sir. So, 800 plus yun. So, hindi ka umabot ng 1,000. Therefore, asan siya papasok? Sa pangalawa Compression, po, sir. transition, o tension? Sa transition. Oh, transition pa pala yun. Ibig sabihin, mali pa pala yung sagot natin kanina. Ha? Pwedeng nag-yield pala yung bakal, pero dalawa pa pala ang pagpipilian. Mag-tension control or transition lang siya. So, saan ka lang magbabari ng sagot? Dito sa reduction factor. Tama ba, Maria Cristina? Di ako pa ba? Yes po. Hindi pala 0.9 agad-agad. Yan yung epekto ni NECP 2015. No? So, kung kukumputin natin yung kanina, 0.65 plus 0.25. Okay, ano yung Fs natin kanina? 807 ata yun. 807 minus Fy 415. 1,000 minus Fy 415. Ito pala dapat yung pang-multiply mo sa Mu. 0 ay sa Mn. 0.817. 81% lang inaalaw mo na moment capacity. Hindi mo pinapaabot sa 0.9. Ibig sabihin, mas safe ito. Okay? Ang ipapadaan mo sa tulay mo mamaya, uy, 81% lang ng load ha. Okay, gets nyo? Parang ganun. No? Oh, that's the effect. So, NSCP 2015 is a safer talaga. Safer code. No? So, meron kayo pang napapansin dito na Fs. Ito, sa ulo nyo na to, no? Meron tayo ditong fixed values. Pakitandaan na lang po ito. Ito yung mga automatic. Kasi pag tinanong sa lecture ito, okay, matic ang sagot mo, ganyan. So, Fs is 800 kapag maximum condition. Fs is 1,000 kapag tension control. Gets? Okay. So, tapos na ako mag-explain ng limit checks. So, derivation of formula, self-explanatory na lang ito. Base sa explanation ko kanina, tignan nyo na lang to. So, ito yung raw balance. Ito naman yung sa maximum condition, raw max. Okay? Ito naman yung sa tension controlled. Nagkakaroon tayo ng limiting checking, like kapag yung MNT mo is hindi pa pala yan. Okay, 3.8, no? 3.8D kapag yung C mo is kinukuha mo in terms of D. Kapag maximum naman, 3.7. Yan. If we compare the 2001 code, yung Romax po, dito na sinasabi, is just 0.75 ng raw balance. No? Ano ba yung raw balance formula? Ito. 0.75 daw niyan, raw max. So, dahil may max na binabanggit, kapag lumampas yung raw mo ng raw max, ibig sabihin, nagdi-DRB ka na. Kailangan mo na ng bakal sa ibabaw. So, yun na yung mga limiting checking natin. So, piniprepare ko lang po kayo para sa designing natin mamaya. Okay? So, eto lang yung mga tatandaan natin. Then, kapag nanguha ka ng raw, according to the section 409.6.1.2, dapat yung raw mo is greater than raw min. May minimum raw. Dalawa yun. And this is the formula. Lagi mo i-check sa dalawa. Okay?
Paano ka magkakaroon? Dalawating bagay yon. Either ito or ito. Depende sa given. Tapos yung Romax, may comparison ka rin ng Romax. Dapat between yung Romo sa Romax at Romic. Para masabi mo na nasa singly reinforced ka pa lang. Okay? At gusto nga natin yun na laging sana singly reinforced para hindi masyado hassle sa construction. Diba? Ibig sabihin, magagaan pa lang yung mga moment natin. Unless sinasadya natin siyang maging DRB. Okay? So, tapos na. Doon na lang tayo sa ano. Magpapatuloy na tayo sa design na. Paano naman tayo mag-design? Using these parameters. So, may steps naman siya. Huwag kayong mag-alala. No? Pinapaliwanag ko lang sa inyo yung background nito. And later on, may steps na siya. Na may pattern na hindi siya katulad ng structural theory na you will analyze, you will analyze. No. Here, you will just memorize. So, talo na lang talaga yung nakalimot sa step. No. At saka dun sa mga principle like, okay, kapag greater than Fy, okay, kapag nasa maximum condition, kapag nasa balance condition. Okay? Tapos na ako. Any question? Wala? Yung mga curious, wala? Sabagay, kung hindi ka rin naman magtatanong kung wala pang sample eh. Di ba? So, preview lang ng steps. Ito yung sinasabi ko. Steps in designing reinforced beam. Step 1. Ito na siya. You will check the maximum. General ko na lang explain You will check the maximum parameters. Check muna natin sa maximum parameters. Ito yung mga formulas niya. Tingnan niyo yung nangyari sa FS dito. Yung FS is automatically a what? 800. Nakita nyo? Okay? Diyan yung ginamit yun. Ito, naalala nyo ba to? Well, dinerive ito gamit nung kung paano tayo nag-derive kanina nung direct analysis. Pero in terms of maximum condition. Di ba kamukha niya yun? Yung may Q kanina? Yes. So, isa sa ulo nyo lang din yan. So, kapag ano mo kasi ito, kapag nalampasan mo daw yung maximum condition, magde-DRB ka na daw. So, tingnan nyo. Ayan. Ayan siya. If your moment at maximum condition is greater than your actual moment, okay, pwede pa mag-SRB. Pero kapag sumusobra ka na sa maximum limit, mag-proceed ka daw sa DRB. Okay? So, next, you will determine, kapag nag-SRB ka naman, you will determine if this is tension or transition. Di ba? Yun yung next step. Hindi ka kagad magpo-point 9. Kundi, i-check mo kung gagamit ako ng formula ni Rollin kanina. Yung reduction. No? So, if that's so, if tension control na nangyari, eto na yung gagamitin natin. Natatandaan nyo ba to guys? Did you nare-remember nyo to, Palomado? Si RN? Yes po, sir. Yan. Dinarep ko yan kanina. Okay, sa design pala talaga ginagamit ko. O yun na. May AS ka na. I-rearrange mo na lang yan doon sa unang topic natin na nag-a-arrange tayo ng bakal. Naalala nyo? Yan na yun. I-declare mo yung AS, i-convert mo sa ilang bakal, bahala ka kung anong diameter. Pagkasyahin mo, masolve mo yung S-min, and so on and so forth. May design ka na. Ganyan lang yun. And then, kapag naman nasa transition ang nangyari, medyo mabigat. Dahil babalik ka sa simula na ang kukunin natin is C. Tapos, yung reduction mo, ito na yung formula. And then, isolve mo si C. And then, isolve mo si A, si F prime S, at saka magkakaroon ka lang. Saka ka lang magkakaroon ng AS. Self-explanatory yung steps, actually. No? And that's it. So, gumawa ako ng flowchart. Sa tinagal-tagal, gumagawa na lang ako ng flowchart. So, pwede rin naman kayong magsarili ng flowchart. Para lang for the sake na mapamiliarize ka lalo, nasa ulo mo talaga siya. Ibibigay ko sa inyo to, pwede niyong baguhin to according sa preference nyo. Ayos ba? May sample tayo, pero sa susunod na. Yan. Sa mga mayroong libro, nakita na nila to. Makikita nila to. Kung mga wala naman, huwag kayong mag-alala, i-discuss naman natin. So, sa different cases ng MU, mga kapatid, palaki ng palaki yung moment mo na binibigay sa'yo.
Ano kaya mga nagiging condition kapag 20 kilonewton-meter, tension controlled kaya yan? 140, tension controlled pa rin kaya yan? Yun, hanggang lumalaki. So, dito natin makikita yung comparison. Knowing that your compressive strength is at 27.6, Fy 276 lang muna, and given naman yung B, effective depth given ba? Ayan, 490. So, rectangle lang naman muna ito. So, yan. Let's go! Let the music play.